Sinubukan ni Ming na tansyahin ang halaga pero hindi niya ito matukoy, kaya sinadya niyang magtanong kung 5,000 longevity coins ito. Muntik nang mahulog si Hua Chi mula sa kanyang upuan at galit na sinabing nagbibiro ba ito, dahil ang 5,000 ay hindi pa sapat para sa tsaa na iniinom nito. Tuyong ngumiti si Ming at hiniling na maging mas malinaw si Hua Chi. Umiling si Hua Chi at bigla siyang nagsisi na nakipagkita pa siya kay Ming at sinabing ang bagay na ito ay mangangailangan ng 500 eternal coins upang magawa. Naisip ni Ming na hindi naman ito kalakihan at ang 500 eternal coins ay katumbas ng 40 bilyong longevity coins, kaya tumango siya at pumayag. Malamig na tumawa si Hua Chi at sinabing hindi pa siya tapos magsalita, dahil ang 500 ay para sa gasto sa pag-aayos at may karagdagang 500 para sa service fee ng first grade tea house. Tumango si Ming at pumayag pa rin. Medyo nadismaya si Hua Chi dahil inaasahan niyang magugulat si Ming at naisip niyang baka masyadong mababa ang kanyang siningil. Nagtanong si Ming kung kailan matatapos ang bagay na ito dahil kailangan pa niyang dumalo sa auction. Sumagot si Hua Chi na mahirap itong sabihin at maaaring 3 araw ang pinakamabilis at 1 buwan ang pinakamatagal depende sa sitwasyon at ang ganitong bagay ay hindi maaaring madaliin. Tumango si Ming at ibinigay ang storage ring na naglalaman ng 1,000 eternal coins kay Hua Chi. Nagulat si Hua Chi at sinabing sa kanyang negosyo ay palagi lamang siyang tumatanggap ng bayad pagkatapos magawa ang bagay at sa ngayon ay paunang bayad lamang ang kailangan. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing pareho lang yun at labis niyang hinahangaan ang pagkatao ni Hua Chi. Ngumiti si Hua Chi at tinanggap na lamang ito. Sinabi ni Ming na kapag natapos na ang bagay ay ipaalam lamang sa kanya upang siya ay makapunta at maasikaso ito. Napansin ni Hua Chi na si Ming ay mula sa labas ng mundo at nagtanong kung mayroon pa itong ibang mga bagay na gagawin. Hindi ito ikinaela ni Ming at sinabing nais niyang pumunta sa Taiching Auction House upang bumili ng ilang bagay. Nagulat si Hua Chi at sinabing alam niya ang tungkol sa auction na ito at ang pinakamurang bagay doon ay nagkakahalaga ng 100,000 longevity coins, kaya tila mayaman si Ming. Mapagpakumbabang sinabi ni Ming na mayroon lamang siyang kaunting pera. Nag-isip si Hua Chi at sinabing siya rin ay pupunta roon at nagtanong kung maaari silang magsabay. Naisip ni Ming na mabuti ang may kasamang tulad ni Hua Chi na lokal at nadama niyang mabuti ang pagkatao nito at maaari silang maging magkaibigan, kaya nakangiti siyang pumayag. Sa ganitong paraan ay nanatili si Ming at si Hua Chi ay napakadaldal na kahit saan na lamang napunta ang usapan at halos gusto nang umalis ni Ming. Sa kabutihang palad ay may pumasok na tao at bumulong ng ilang salita kay Hua Chi. Ngumisi si Hua Chi at nagtanong kay Ming kung pumatay ba ito ng tao. Naisip ni Ming na nalaman na ang tungkol sa pagpatay niya sa kabataan at sa mga tagasunod nito at tuyong ngumiti siya at sinabing sila ang unang sumubok na pumatay sa kanya. Umiling si Hua Chi at sinabing nagkakaproblema ito, dahil ang kabataang pinatay nito ay apo ng isang elder ng Three Pure One sect at ang elder na yun ay galit na galit at nag-alok ng malaking gantimpala sa sinumang makahuhuli sa kanya. Mahinahong nagtanong si Ming kung ibibigay ba siya ni Hua Chi sa kanila. Suminghal si Hua Chi at sinabing hindi siya ganoong klaseng tao at ang nais lamang niya ay paalalahanan si Ming na huwag munang lumabas sa mga susunod na araw at manatili lamang dito. Nagpasalamat si Ming at sinabing yun mismo ang kanyang kinatatakutan. Naging interesado si Hua Chi at nagtanong kung natatakot ba ito sa gulo ngunit hindi sa elder ng Three Pure One sect. Mahinahong sumagot si Ming na kung talagang magkakaproblema ay hindi siya natatakot at maaari siyang pumatay ng ilang tao at hindi naman sila makakasunod hanggang sa kanyang teritoryo. Nakangiting nagtanong si Hua Chi kung si Ming ba ay may-ari ng isang malaking mundo at sumagot si Ming na masasabing oo at siya ay namamahala ng ilang malalaking mundo. Nagulat si Hua Chi dahil ang mga namamahala ng isang mundo ay mga kahangahangang tao at lalo na ang namamahala ng ilang malalaking mundo at hindi na niya muling minamaliit si Ming at sinabing bigla niyang naisip na si Ming nga talaga ang sikat na Ye Ming at tila nagkamali siya ng tingin noon. Ngumiti lamang si Ming at hindi kinumpirma o itinanggi ito at nagtanong kung si Hua Chi ay mayroon ding tagapagtaguyod sa kanyang negosyo. Ngumisi si Hua Chi at sinabing sa totoo lamang ay wala siyang tagapagtaguyod sa panlabas. Ngunit ang totoo ay siya ang ilehitimong anak ng pinuno ng Three Pure One sect at marahil ay nakukonsensya ang matandang yun sa kanya, kaya karaniwan ay hindi tinatanggihan ang kanyang mga kahilingan sa Three Pure One sect.
Tumango si Ming at sinabing hindi na ito nakapagtataka at tiyak na sa hinaharap ay makikilala rin si Hua Chi ng kanyang angkan. Umiling si Hua Chi at sinabing huwag na lamang, dahil ang asawa ng pinuno ng Three Pure One sect ay anak ng dating pinuno at may malaking kapangyarihan at kung pupunta siya roon ay malamang na mapapatay siya sa loob ng ilang araw, lalo na't ang babaeng yun ay may 2 anak na lalaki at 2 anak na babae na mas malalakas kaysa sa kanya. Sa likod ng kanyang pagiging mapagwalang bahala ay may malalim na pagkabigo. Hindi inaasahan ni Ming na si Hua Chi ay isang taong may damdamin at ang kanilang pag-uusap ay biglang umangat at sila ay talagang naging magkaibigan. Pagsapit ng ika-4 na araw ay magkapatid na ang turingan nila at nagpapalitan na sila ng mga regalo. Si Ming ay may maraming sandata mula sa weapon realm at dahil alam niyang si Hua Chi ay gumagamit ng spear ay binigyan niya ito ng isang napakahusay na spear na tinatawag na Overlord Spear. Bilang ganti ay ibinigay naman ni Hua Chi ang kanyang minamahal na pamaypay na tinatawag na Heavenly Dipper Fan, na may kakayahang magpalabas ng 10 ulit na mas malakas na hangin depende sa lakas ng gumagamit, kaya ito ay napakahalaga. Dumating ang araw ng auction sa Taiching Auction House at magkasama silang pumunta sa auction. Si Hua Chi ay palaging pumupunta roon at direkta silang pumunta sa VIP section na may formation na humaharang upang hindi sila makita ng mga nasa labas at mayroon itong transmission formation upang direktang makaalis pagkatapos bumili. Mabilis na nagsimula ang auction at si Ming ay naroon upang bumili ng bangkay ng mabangis na hayop, kaya gaano man kaganda ang mga naunang bagay ay hindi siya interesado. Si Hua Chi naman ay bumili ng 2 medicine pills na ginagamit sa pagpasok sa longevity realm at sa paningin ni Ming ay hindi naman ito kahanga-hanga. Ngunit ikinagulat niyang ang mga ito ay naibenta sa napakataas na halagang 100 bilyong longevity coins. Nagtanong si Ming kung kumusta ang paggawa ng medicine pills sa Immortal Continent kumpara sa Medicine Civilization. Umiling si Hua Chi at sinabing malayo ang pagkakaiba at ang mga medicine pills sa Immortal Continent ay 10 ulit na mas mahal kaysa sa Medicine Great World at halimbawa ang 2 medicine pills na kanyang binili ay wala pang 1 bilyon sa Medicine Great World. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi na lamang ito bumili roon. Malungkot na ngumiti si Hua Chi at sinabing ang ganitong uri ng medicine pills ay mahirap makuha at karaniwang limitado ang benta at binibili na ito ng mga nagbebenta ng gamot at hindi siya makakabili maliban na lamang kung siya ay lokal doon na may mga koneksyon at relasyon. Kumislap ang mga mata ni Ming at nagtanong kung maaari siyang magbentang medicine pills dito at kumita. Pumalakpak si Hua Chi at sinabing syempre at hanggat maganda ang medicine pills ay hindi magiging problema ang presyo. Nakangiting sinabi ni Ming na sila ay nagkasundo agad at nais niyang makipagtulungan kay Hua Chi sa pagtatayo ng tindahan ng gamot sa Immortal Continent at nagtanong kung ano ang palagay nito. Si Hua Chi na may malalim na paghanga kay Ming ay itinuring na itong parang kapatid at masayang pumayag. Sinabi ni Ming na siya ang magbibigay ng medicine pills kay Hua Chi at pagkatapos may benta ay kukuha si Hua Chi ng 30% at ang natitirang 70% ay kanya at ang lahat ng gastos ay kanyang sasagutin at nagtanong kung katanggap-tanggap ito. Si Hua Chi na walang anumang ipinuhunan maliban sa kanyang mga koneksyon at tagapagtaguyod ay natural na nasiyahan at nakangiting pumayag, ngunit sinabing hindi magiging problema ang benta at ang posibleng maging problema ay ang supply ng gamot. Nakangiting sinabi ni Ming na huwag itong mag-alala dahil hindi siya magkukulang ng paninda at nagpasya siyang pagbalik ay magtatayo siya ng isang batch ng mga pagawaan ng gamot para sa mataas na antas ng medicine pills at para sa Immortal Continent ay balak niyang magsimula sa mataas na antas ng medicine pills at unti-unting magbenta ng iba pang mga middle grade na gamot. Sa kanilang pag-uusap ay sa wakas ay lumitaw ang bagay na nais ni Ming. Itinuro ng host ang isang napakalaking buto ng hayop na halos sakupin ang buong entablado at sinabing ito ang bangkay ng isa sa mga sinaunang mabangis na hayop na tinatawag na Cutian. Na isa sa pinakamalakas sa mga sinaunang mabangis na hayop at ayon sa alamat ay ang lakas nito ay lumampas na sa Eternal Realm at umabot sa mas mataas na antas. Nang marinig ng mga tao ang tungkol sa bangkay ni Cutian ay nagsimula silang mag-usap-usap at tinansyang ang bagay na ito ay maaaring maibenta sa napakataas na halaga at marami ang hindi maglalakas loob na makipagkumpetensya. At gaya ng inaasahan ay sinabi ng host na ang panimulang presyo nito ay 100 milyong Eternal Coins at ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 10 milyong Eternal Coins. Sinabi ni Hua Chi na magkakaroon ng magandang palabas dahil direkta itong ginamitan ng Eternal Coins at malinaw na wala siyang interes sa bangkay.
Ngunit iba si Ming at pinagmasdan niya ang bangkay at naramdaman niyang mayroon pa rin itong nakatatakot na lakas sa loob na tiyak na makatutulong sa Undying Divine Tree. Nang magsimula ang bidding ay hindi siya nagmamadali at lihim na nagmasid. Isang tao ang nag-alok ng 100,000,000. May nagdagdag ng 110,000,000. Ang ikatlong tao ay sumunod ng 120,000,000. Ang tatlong sunod-sunod na pag-alok ay halos walang paghinto na nagpapahiwatig na ang mga taong ito ay may determinasyong makuha ito. At pagkatapos ay ang tatlong tao pa rin ang patuloy na nagpapalitan ng alok, mula 200, 300, 400 at mabilis na umabot sa 500 at 640 milyong eternal coins. Sa wakas ay isang mamimili ang umatras at ang dalawang natitira ay patuloy na naglalaban at itinaas ang presyo sa 1 bilyon. Ang presyo ay tumaas ng 10 ulit at ang pangalawang nag-aalok ay sumuko na rin, kaya si Ming ay pumasok sa tamang oras at nag-alok ng 1 bilyon at 10 milyon. Nagulat si Hua Chi at nagtanong kung bibili ba talaga si Ming nito at sinabing napakamahal nito at gaano man kalakas ang bangkay noong nabubuhay pa ito ay isa na lamang itong buto ngayon at maliban sa paggawa ng artifact ay halos wala itong gamit. Ngumiti lamang si Ming at sinabing mayroon siyang ibang gamit para rito. Nang makitang matatag si Ming ay sinabi ni Hua Chi na ang huling natitirang mamimili ay isang napakamakapangyarihang elder ng 3 Pure One sect na may malaking yaman at maaaring mahirap itong kalabanin. Mahinahong sinabi ni Ming na walang mahirap basta't may sapat na pera. Itinaas ni Hua Chi ang kanyang hinlalaki at pinuri si Ming. Ang kabilang panig ay nagdagdag ng 1 bilyon at 20 milyon at tila hindi nagmamadali at parang nakatitiyak na sa kanya mapupunta ang bangkay. Nainip si Ming at nag-alok ng 1 bilyon at 100 milyon. Sumagot ang kabilang panig ng 1 bilyon at 110 milyon. Nag-alok si Ming ng 1 bilyon at 200 milyon. Sumagot ang kabilang panig ng 1 bilyon at 210 milyon. Biglang nag-alok si Ming ng 1 bilyon at 500 milyon, na nagdagdag ng halos 300 milyon. Sa wakas ay natahimik sandali ang kabilang panig at tila inakala nitong nakatagpo ito ng isang baliw at nagtaka kung mayroon bang gumagawa ng ganoon sa auction at kung hindi ba nito pinahahalagahan ang pera nito. Si Hua Chi ay namangha rin at sinabing pag-isipan itong mabuti ni Ming dahil ang ganitong paraan ng pagtalo ng presyo ay maaaring magdulot ng pagkatalo. Mahinahong sinabi ni Ming na mas mabuting tapusin ito ng mabilis kaysa sa makipaglaban ng matagal. Ang kabilang panig ay nagdagdag pa rin ng 1 bilyon at 510 milyon. Nag-alok si Ming ng 2 bilyon. Sa isang VIP room ay isang lalaking nasa katamtamang ang edad na may tahimik na mukha at malamig na ekspresyon ang nagtanong sa kanyang kasama kung sino ang kabilang panig at kung bakit ganoon na lamang ito kalakas mag-alok at inutusan niyang siyasatin ito. Ang tao sa kanyang tabi ay biglang naglaho at pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik at sinabing may 2 tao sa VIP room at ang isa ay si Hua Chi. Bahagyang nagulat ang lalaking nasa katamtamang ang edad nang marinig ang pangalan ni Hua Chi at ikinaway ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling yun ay umabot na sa 2 bilyon at 500 milyon ang presyo ni Ming, ngunit hindi na nagpatuloy ang lalaking nasa katamtamang ang edad sa kanyang pag-alok. Sa loob ng silid ay paulit-ulit na umiling si Hua Chi at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit bibili ng 2 bilyon at 500 milyon na eternal coins para sa isang bangkay. Masayang ngumiti si Ming at pumunta sa likod upang ilagay ang bagay sa kanyang storage ring at binayaran ng 2 bilyon at 500 milyon na eternal coins. Hindi na siya nagtagal pa at bumalik sila ni Hua Chi sa first grade tea house upang pag-usapan ang kanilang pakikipagtulungan sa pagbebenta ng gamot at sa araw ding yun ay ipinadala niya si Xian Xian upang mangasiwa sa negosyong ito at direktang makipagtulungan kay Hua Chi. Sa tulong ng transmission formation ay dumating si Xian Xian sa araw ding iyon at ipinasundo siya ni Hua Chi. Si Xian Xian ay dating alagad ng Yin Yang sect na may walang kapantay na kagandahan at kalaunan ay buong lakas na sumunod kay Ming at naging isang mahusay na assistant at pagkatapos itatag ang Heavenly Dao sect ay siya ang tumulong sa pamamahala ng mga bagay sa sekta ng maayos at matatag. Matagal nang hindi nakikita ni Xian Xian si Ming at nang makita niya ito ay magalang siyang yumuko at binati ang pinuno. Sa kanyang likuran ay may isa pang taong sumunod at agad itong nakilala ni Ming bilang si Merong Xian na kanyang pinagaling noon. Na isang babaeng nasugatan sa sinapupunan at may likas na Dao embryo na dahilan upang hindi siya makapagsanay at pinagaling siya ni Ming at binigyan ng Dao physique na talento at hindi niya inaasahang naririto ito.
Nakangiting sinabi ni Ming na hindi na nila kailangan ang labis na paggalang. Lumuhad si Merong Xian at tinawag siyang tagapagligtas. Pinatayo siya ni Ming at sinabing ilang taon na silang hindi nagkikita at nagtanong kung paano siya napunta dito kasama si Xian Xian. Nakangiting sinabi ni Xian Xian na si Merong Xian ay pumasok na sa Heavenly Dao Sect at isa na siya ngayon sa mga pinakamahusay na alagad, ngunit masyadong abala si Ming upang makita ito at hindi naman ito binanggit ang kanilang relasyon kaya hindi nila sinabi kay Ming. Tumango si Ming at sinabing kahanga-hanga ito at isa na pala itong martial god na may matatag na pundasyon. Sumagot si Merong Xian na ito ay dahil sa kanyang tagapagligtas at kung hindi ay wala siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na tiyak na may kakayahan ito kaya ito isinama ni Xian Xian at ang negosyo ng medicine pill sa Immortal Continent ay ipinagkakatiwala niya sa kanila mula ngayon at inutusan si Xian na sumunod sa mga tagubili ni Xian Xian. Sumagot si Xian bilang pagsunod. Matapos ipakilala ang dalawang babae kay Hua Qi ay nakangiting sinabi ng huli na ang mga tauhan ni Ming ay pawang mga magaganda at nagtanong kung maaari ba siyang makipagkaibigan ng loob sa kanila. Inirapan siya ni Ming at matatag na tumanggi. Nagkibit balikat si Hua Qi at sinabing kung ganoon ay kumakain din pala ito sa sarili nitong bakuran at hindi na niya ito itutuloy. Nahiya si Ming at ang dalawang babae ay may kakaibang ekspresyon at matapos ang kaunting tagubilin ay nagmadali siyang umalis at bumalik sa Tianyuan Continent. Nang dalhin niya ang bangkay ng mabangis na hayop sa ilalim ng Undying Tree at ipakita ito kay Xiaoxi ay biglang yumanig ng malakas ang buong Undying Divine Tree at milyong mga ugat ang bumaba at binalot ng mahigpit ang bangkay at ibinaon sa lupa at pagkatapos ay naramdaman ni Ming ang isang nakatatakot na lakas mula sa sinaunang panahon na damaloy mula sa bangkay at pumasok sa Undying Divine Tree. Nakahinga si Ming ng maluwag at sinabing tila magagamit ito. Sinabi ni Xiaoxi na maswerte si Ming dahil ang bangkay na ito ay may nakatatak na nakatatakot na lakas sa loob na sapat na para sa puno sa loob ng ilang panahon at pagkasabi nito ay binigyan niya si Ming ng 6 na dahon ng puno. Nang tanungin ni Ming kung para saan ito ay ipinaliwanag ni Xiaoxi na dalhin ang mga dahon sa mga malalaking mundo na nais nitong pag-ugnayin at ang Undying Divine Tree ang bahala na kumonekta sa mga ito. Tumango si Ming at ipinatawag ang Space-Time Sword upang dalhin siya sa Sword Realm. Ang Sword Realm ay mayroong pagawaan ng gamot ni Ming kaya natural na nais niya itong protektahan at pagdating doon ay kumuha siya ng isang dahon ng Undying Divine Tree at pumili ng isang lugar na sa kanyang palagay ay angkop at ang kanyang pinili ay nasa gitna ng Sword Realm na isang magandang kabundukan. Wala pang 15 minuto ay isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw at mula sa kawalan ay lumabas ang hindi mabilang na mga ugat na parang ahas na bumabaon ng malalim sa lupa at pagkatapos ay tumubo ang isang usbong mula sa lupa at naglabas ng mga sanga at dahon at sa huli ay naging isang napakalaking puno na mas malaki pa kaysa sa nasa Heavenly Dao Sect. Pagkatapos ay nakita ni Ming ang isang grupo ng mga dakilang Great Swordsman, Great Archer, at maging mga Sword Master na lumitaw sa paligid at sila ang magbabantay sa kaligtasan ng Undying Divine Tree at pagkatapos ay lumitaw si Xiaoxi sa puno. Nagtanong si Ming kung sa ganitong paraan ay naitatag na ang daanan ng Undying Tree at kinumpirma ito ni Xiaoxi at sinabing mula ngayon ay ang mga nilalang ng Sword Realm ay maaari ng sumamba sa kanya at kasabay nito ay mayroong isang matatag na space channel sa loob ng Undying Divine Tree at ang mga bagay ni Ming ay maaaring ilipat sa pagitan ng iba't ibang malalaking mundo sa pamamagitan nito. Tumango si Ming at sinabing talagang napakadali nito at sa hinaharap ay ang mga lugar na may Undying Tree ay kanilang magiging pugad. Sa ganitong paraan ay sunod-sunod na itinatag ni Ming ang mga ugat ng Undying Divine Tree sa Weapon Realm at sa 4 na malalaking mundo ng Medicine Civilization at nagtayo ng mga gusali sa paligid upang hindi ito malaman ng mga tagalabas. Nang matapos ito ay ang ilang malalaking mundo ay nagkaugnay-ugnay na at mas madali na para sa kanya ang pamahalaan ng mga ito, lalo na ang Medicine Great World na may maraming tao at ang kanilang lakas ng pananampalataya ay magpapalakas kay Xiaoxi at sa Undying Divine Tree. Sa sandaling ito ay hindi pa rin makapagpahinga si Ming dahil kailangan niyang magbigay ng sapat na medicine pills para kay Hua Qi, kaya muli siyang naghanap ng pinakamahusay na pharmacist para sa isang partikular na gamot, nag-imbita ng mechanical master at nagtayo ng pagawaan ng gamot. Sa kabutihang palad ay matatag at maaasahan ang kita ng pagawaan ng gamot at kung hindi ay wala siyang sapat na pera upang suportahan ito, ngunit kahit na ganoon ay parang tubig ang pagdaloy ng pera at ang kanyang 3 buwang na ipon ay mabilis na naubos.
Kaya nang maging normal ang lahat ay ipinatawag niya si Zhang Meng at ipinagkatiwala rito ang pagtatayo ng pagawaan ng gamot at inutusan itong makipagtulungan kina Liu Piao-Piao at Xian Xian. Sa wakas ay nagkaroon si Ming ng ilang panahon upang makapagpahinga at bumalik siya sa Heavenly Dao Sect kung saan nagturo siya ng mga aralin at kasabay nito ay sinimulang salakayin ng ikatlong antas ng martial god, ang Law Assimilation. Ang Law Assimilation ayon sa pananaw ni Ming ay ang puso ay tulad ng batas. Ang katawan ay tulad ng batas, ang pag-iisip ay tulad ng batas, ang salita ay tulad ng batas at ang kilos ay tulad ng batas, na tinatawag na 5 as laws. Kapag nakamit ang 5 as laws na ito ay kaya nang mag-utos si Ming sa pamamagitan lamang ng salita at gawing totoo ang kanyang mga pag-iisip at upang magawa ito ay kailangan niyang pag-isahin ang kanyang puso at katawan sa dakilang batas ng Dao upang kumilos para sa langit at sa ngalan ng langit. Walang alinlangang napakahirap ng antas na ito at maging si Ming ay walang kumpiyansang magtagumpay sa isang pagkakataon. Ngunit kung mas mahirap ito ay mas maningning ang magiging resulta at mas malakas ang magiging kapangyarihan. Balak ni Ming na magsimula sa katawan tulad ng batas mula sa 5 as laws at ang katawan ng tulad ng batas ay ang katawan ng batas, kung saan ang daloy ng dugo, ang pagdaloy ng hininga at ang galaw ng lakas sa loob ng katawan ng batas ay naaayon sa dakilang batas ng langit at lupa at sa mga alituntunin ng kalikasan, kaya ang bawat kilos ay sumusunod sa agos. Ang antas ng katawan ng batas ay naging maayos para kay Ming dahil siya ay dating likas na Dao Physique na angkop sa dakilang Dao at ngayon na siya ay may Supreme Physique ay mas naging pambihira ang kanyang pangangatawan at ang kailangan niyang gawin ngayon ay ang magbukas ng mga bagong meridian at acupoint sa loob ng kanyang katawan. Ang mga bagong binuksang meridian ay tinatawag na Heavenly Meridian at ang mga bagong binuksang acupoint ay tinatawag na Earthly Acupoints at ang dalawang ito ay isang yin at isang yang na nagpapahintulot sa kanyang katawan na makipag-isa sa dakilang batas ng Dao. Ang pagbubukas ng mga meridian at acupoint para kay Ming ay hindi mahirap, dahil dati na siyang lumikha ng maraming acupoint mula sa wala at ngayon ay mas madali na ito para sa kanya at sa loob ng isang oras ay nakabuo siya ng 36 na Heavenly Meridian at 72 Earthly Acupoint sa kanyang katawan. Na ang isa ay bilang ng Heavenly Might at ang isa ay bilang ng Earthly Might. Sa isang iglap ay naramdaman niya ang isang dakilang lakas ng langit at lupa na bumaba mula sa kawalan at pumasok sa kanyang katawan at ang kanyang buong pagkatao ay biglang nagkaroon ng isang patong ng kayamanang liwanag na dakila at marangal na may tindig na tulad ng langit at lupa. Matapos ang katawan ay tulad ng batas ay ang susunod ay ang puso ay tulad ng batas at nang maisip ito ni Ming ay isang liwanag ang pumasok sa kanyang isipan at ang Chaos Calculation Method ay nagsimulang gumana ng malakas. Mabilis na lumipas ang oras at sa 9 na araw ay ang Chaos Calculation Method ay biglang lumaki mula sa isang itlog ng liwanag patungo sa isang kalawakan ng bituin at hindi mabilang na mga katawan ng pangkalawakan ang umiikot sa loob nito na may walang hanggang hiwaga. Sa ganitong paraan ay madaling pumasok si Ming mula sa ika-4 na antas patungo sa ika-5 antas at ang ika-5 antas ng Chaos Calculation Method ay naaayon sa Heavenly Dao at ang paggana nito ay malapit na nauugnay sa paggalaw ng langit at lupa at pagbabago ng sansinukob at dahil dito ay ang puso ni Ming ay naging isa sa sansinukob at may parehong ritmo ng langit at lupa. Kapag ang puso ay tulad ng batas ay ang pag-iisip ay tulad ng batas at pagkatapos ay ang kilos ay tulad ng batas at ang salita ay tulad ng batas at nang maisip ito ni Ming ay nagising siya mula sa kanyang meditation. Isang pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso at biglang dumilim ang langit at bumagsak ang nyebe sa 3,000 milya at sa isa pang pag-iisip ay nagliwanag ang langit at natunaw ang nyebe at sumikat ang araw at nagliwanag ang lupa. Ngumiti siya at pumunta sa hardin at sa panahon ng bagong tagsibol ay ang mga bulaklak at halaman sa hardin ay karamihang nakabukadkad na o bagong namumulaklak pa lamang. Ngumiti si Ming at sinabing mamulaklak ang mga ito at sa isang iglap ay isang kakaibang puwersa ang kumalat sa himpapawid na tila dumating ang diwata ng mga bulaklak at ang lahat ng bulaklak sa hardin ay sabay-sabay na namulaklak at ang halimuyak ay pumuno sa hardin ng tagsibol. Ngumiti si Ming at humakbang at ang lupa ay lumiit sa kanyang hakbang at bigla siyang lumitaw sa labas ng hardin sa harap ng undying tree. Si Xiaoxi ay nasa puno at nakapatong ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at tila may iniisip at nang makita niya si Ming ay sinabing ang bawat kilos nito ngayon ay may dalang tindig ng langit at lupa at kayang mag-utos ng lahat ng batas at igalaw ang dakilang Dao at ito ay talagang kahanga-hanga. Sinabi ni Ming na ngayon lamang siya nakaramdam ng kasiyahan ng pagiging malaya,
Dahil ngayon ay kaya na niyang lagpasan ang mga pader ng malalaking mundo ng mag-isa at madaling pumunta mula sa isang malaking mundo patungo sa isa pa nang hindi na kailangan ng tulong ng anumang kasangkapan. Dahil sa kanyang tagumpay sa pagsasanay ay napakaganda ng kalooban ni Ming at nagpatuloy siya sa pagtuturo ng kanyang mga alagad at hindi na mamalayan ay isang buwan na ang lumipas. Sa araw na yun ay biglang may isang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at ito ay ang hindi kumpletong kalooban ng Heavenly Court na nagsasabing ang pagsubok sa antas ng Dharma Heaven ng Trial Road ay malapit nang magsimula at nagtanong kung nais niyang lumahok. Agad na sumagot si Ming na siyempre. Isang sinag ng Heavenly Light ang bumaba at binalot siya at dinala siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Nang tumapak ang kanyang mga paa sa lupa ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kontinenteng puno ng sinaunang aura, na may matataas na puno at malawak na damuhan. Pagdating niya ay may ilang masasamang hangarin ang lumitaw, ngunit hindi siya gumalaw at sunod-sunod na pinitik ang kanyang mga daliri at dalawang makamandag na ahas. Isang alakdan at isang higanteng langgam ang kanyang napatay gamit ang God-slaying finger. Ang mga makamandag na nilalang na ito ay nasa malapit lamang at paglitaw pa lamang niya ay agad siyang sinalakay at kung ibang tao ay malamang na namatay na ito sa lugar at hindi na nakapag-react. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili na ano na namang klaseng lugar ito at naisip kung ang pagkakataong ito ay muli na namang paghahanap ng kapalaran at kayamanan. Sa kanyang pag-iisip ay nakita niya ang tatlong tao na buong lakas na tumatakbo palapit mula sa malayo at ang kanilang mga mukha ay may dugo at puno ng takot at sila ay sumisigaw. Kitang-kita na ang tatlong ito ay mula sa landas ng immortality at ang kanilang immortal na aura ay napakalinaw at silang tatlo ay nasa ikasyam na antas ng Dharma Heaven at nang makita nilang si Ming ay nasa kanilang harapan ay ang dalawa sa kanila ay hinayla si Ming sa kaliwa at kanan upang itapon siya sa likuran. Hindi alam ni Ming kung anong uri ng halimaw ang darating mula sa likuran ngunit dahil sa labis na takot ng tatlong ito ay tiyak na napakalakas nito at nang makitang nais nilang ipahamak siya ay malamig siyang ngumiti at ipinagpag ang kanyang mga balikat at isang malakas na puwersa ang gumanti at ang dalawa ay lumipad pa atras na parang mga saranggolang naputulan ng tali. Ang dalawa ay malakas na sumigaw at nagpumiglas ang kanilang mga paa na tila labis na natatakot at gaya ng inaasahan ay bago pa sila bumagsak sa lupa ay nakita ni Ming ang isang malaking bibig na lumitaw mula sa kawalan at biglang kinagat ang dalawa. Ngunit hindi sila tuluyang nakagat at ang kanilang baywang pababa ay nilamon ng kawalan at ang natirang kalahati ng kanilang katawan ay nakalabas at naghihingalo. Kinilabutan si Ming at nagtaka kung anong uri ng halimaw ito at ang natitirang tao ay buong lakas na tumakbo at hindi pinansin ang dalawang namatay na kasama. Hindi tumakbo si Ming dahil nakita niyang ang halimaw na ito ay tila nagtatago sa kawalan at maaaring umatake mula sa anumang direksyon at ang pagtakbo ay walang saysay at gaya ng inaasahan ay ang tumatakbong tao sa hindi kalayuan ay sumigaw sa sakit at kinagat ang kanyang leeg. Huminga ng malalim si Ming at dahan-daang hinawakan ang Purple Lightning Sword at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito ay ang kanyang puso at katawan ay isa sa langit at lupa at ang pinakamaliit na pagbabago sa paligid ay kanyang nararamdaman. Ang impormasyon ay napakarami at magulo, ngunit madali niya itong nasala at ang mga kapaki-pakinabang lamang ang kanyang pinansin. Ang halimaw ay tila biglang naging mahinahon at hindi agad umatake at sa halip ay naghintay ng tamang pagkakataon at pagkalipas ng 15 minuto, 30 minuto, hanggang 45 minuto ay saka lamang naramdaman ni Ming ang pag-alog ng espasyo sa kanyang kaliwang likuran. Hindi siya lumingon at ang Purple Lightning Sword sa kanyang kamay ay mabilis na sumaksak paatras na may matalas na liwanag ng espada at isang malaking bibig na puno ng matatalas ng ngipin ang naputol at sa likod ng bibig ay may isang mahabang tubo. Naisip ni Ming na sa kabilang dulo ng tubo ay tiyak na may isang napakalaking nilalang na hindi lamang isang bibig ang mayroon. Nang makaisa siya ay agad siyang lumayo at hindi na nagtagal pa at marahil ay nasaktan ang halimaw at hindi na siya muling inatake at si Ming ay maayos na nakarating sa 1,000 milya ang layo sa tabi ng isang maliit na lawa. Ang tubig ng lawa ay malinaw at naghilamos siya ng kanyang mukha at nang maghahanda na siyang umalis ay bigla niyang nakita sa gitna ng lawa ang isang babaeng naliligo na ang ulo lamang ang nasa ibabaw ng tubig. Ang kanyang buhok ay kulay lila at parang ulap na nakalutang sa tubig at siya ay may napakagandang mukha, ngunit kakaibang nakapikit ang kanyang mga mata at nakaharap sa direksyon ni Ming. Nagtaka si Ming at kasabay nito ay naging maingat, dahil bago siya naghilamos ay wala siyang nakitang babae at pagkatapos lamang niyang maghilamos ay bigla itong lumitaw.
Bagaman labis ang kanyang pagtataka ay tumalikod pa rin siya at umalis at naisip niyang ang babaeng ito ay napakakakaiba at mas mabuting huwag ng lapitan. Sa sandaling umalis siya ay biglang binuksan ng babae ang kanyang mga mata at isang malamig at nakakalansing na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata at isang isda ang tumalon sa kanyang harapan at nang tamaan ng liwanag ay agad itong naging bato at lumubog sa ilalim ng lawa. Hindi pa nakakalayo si Ming mula sa maliit na lawa nang makita niya ang isang maliit na dilaw na aso na duguan at pilay na dahan-daang tumatakbo at nang makita nito si Ming ay nag-alinlangan ito at tumakbo sa kaliwa. Sa sandaling yun ay isang leopard ang humabol mula sa likuran at ang leopard ay isa ring batang hayop na tila 1 hanggang 2 buwan pa lamang, ngunit ito ay maliksi at may malamig na kidlat ang mga mata. Nang malapit nang maabutan ng leopard ang maliit na dilaw na aso ay naawa si Ming at biglang kumuha ng isang lihim na inihandang karne ng mabangis na hayop at sumipol sa maliit na leopard. Ang maliit na leopard ay orihinal na masamang tiningnan si Ming, ngunit nang makita nito ang karne at maamoy ang bango nito ay biglang tumayo ang kanyang buntot. Inihagis ni Ming ang karne at sinabing kainin ito at palayain ang aso. Nagtatakang tiningnan ng maliit na leopard si Ming dahil malinaw na hindi nito maunawaan kung bakit ito binibigyan ng pagkain, ngunit ang piraso ng karne ay tila napakasarap at dinilaan muna ito ng leopard at nang matikman ang napakasarap na lasa ay agad itong nilunok at pagkatapos kumain ay dinilaan nito ang kanyang bibig at muling tumingin kay Ming. Naghagis muli si Ming ng isang piraso at muling kumain ang maliit na leopard at nang inakala ni Ming na nailigtas na ang maliit na dilaw na aso ay isang nakakatawang bagay ang nangyari. Dahil ang sugatang maliit na dilaw na aso ay naakit din ng bango ng karne at walang takot na bumalik at tumayo sa hindi kalayuan at tiningnan si Ming. Hindi nakapagsalita si Ming at naisip kung hangal ba ang asong ito, dahil malapit na itong mamatay ngunit iniisip pa rin ito ang pagkain at umiling siya at binigyan din ng maliit na dilaw na aso ng ilang piraso. Sa ganitong paraan ay patuloy siyang naghagis at patuloy namang kumain ang dalawang maliit na hayop. Ang karne ay may napakataas na lakas at karaniwan ay ang isang mage ay hindi makakakain ng marami nito dahil hindi nila ito kakayanin. Ngunit ang aso at leopard ay patuloy na kumain ng mahigit 100 piraso ng karne. Hindi na nakatiis si Ming dahil ang karne ay kanyang reserbang pagkain at hindi niya ito maaaring sayangin. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sinabing wala na. Ngunit ang maliit na leopard ay hindi pa rin umalis at umikot-ikot sa lugar at pagkatapos ay lumapit kay Ming at parang isang maliit na aso na tumayo sa kanyang harapan at tiningnan siya. Ang maliit na dilaw na aso ay mas malala pa at direktang lumapit at ipinatong ang kanyang mga paa sa harapan sa binti ni Ming. Na para bang sinasabing kung hindi ito bibigyan ng pagkain ay mananatili ito dito. Sineryoso ni Ming ang kanyang mukha at sinabing kahit na sila ay aso at leopard ay hindi sila maaaring maging walang hiya at umalis na sila. Ang maliit na leopard at maliit na dilaw na aso ay malinaw na bumuo ng isang nagkakaisang harapan at hindi pa rin umalis. Sa sandaling yun ay dalawang malakas na ungol ang narinig mula sa malayo at sa lakas ng tunog ay alam ni Ming na ang dumarating ay napakalakas at hindi niya ito kayang labanan at orihinal na nais niyang umalis agad. Ngunit bigla niyang naisip kung paano kung kainin ng mabangis na hayop ang maliit na leopard at maliit na dilaw na aso. Kaya inilagay niya ang aso at leopard sa kanyang Great World Ring at saka umalis sa lugar. Pagkaalis niya ay isang malaking aso na may 4 na dilaw na liwanag sa ilalim ng mga paa ang lumitaw at isang tumingin sa paligid at sa sumunod na sandali ay isang malaking leopard na may itim na liwanag sa ilalim ng mga paa ang lumitaw at balisa ring tumingin sa paligid. Ang aso at leopard ay nagkatinginan at tila may kislap ng kidlat sa kanilang mga mata at sa sumunod na sandali ay pareho silang mabilis na tumakbo sa direksyon kung saan tumakas si Ming. Hindi maintindihan ni Ming kung ano ang layunin ng pagkakataong ito ng pagsubok at paulit-ulit siyang umiling dahil wala siyang nakuhang anuman. Walang kayamanan, walang resources sa pagsasanay at ang kapaligiran ay napakapanganib. Sa kanyang mabilis na pagtakbo ay bigla niyang nakita sa unahan ng isang grupo ng mga tao na buong lakas na umaatake sa isang higanteng baboy ramo at ang baboy ramo ay hindi bababa sa 10 metro ang haba na may malalaking puting pangil na kung saan-saan tumutusok at dahil sa makapal na balat at matigas na katawan ay hindi ito masaktan ng mga sandata ng mga tao. Sa kalagitnaan ng mahirap na labanan ay isang tao ang umalis sa laban at pumunta kay Ming at ang taong ito ay may manipis na kilay at manipis na mga mata at manipis na labi at mahabang buhok at tiningnan siya at nagtanong kung bakit hindi siya tumutulong.
Nagtanong si Ming kung bakit nila pinapatay ang baboy ramo at malamig na tumawa ang tao at sinabing syempre para kainin ito at nagtanong kung hindi ba niya nararamdamang ang kanyang lakas ay patuloy na nawawala at kung hindi sila mabilis na magpupuno ng lakas ay mabilis silang mawawalan ng kakayahang makipaglaban. Nagtataka si Ming sa nawawala ang lakas. Naisip ni Ming na hindi naman, ngunit sa kanyang bibig ay sinabi niyang ang ibig niyang sabihin ay ang baboy ramo ay napakalakas at bakit hindi sila pumili ng mas mahina. Malamig na tumawa ang tao at sinabing ito na ang pinakamahina at ang mga malalakas ay talagang napakalakas at wala silang kalaban-laban at nakita niya mismo kung paano nilamon ng isang mabangis na hayop ang 15 tao sa isang subo. Bumunot si Ming ng kanyang purple lightning sword at sumalakay sa baboy ramo at ang kanyang bilis ay napakabilis na ng pihit ng baboy ramo ang kanyang ulo upang tusukin siya ng kanyang pangil ay kanyang sinaksak ang tainga nito at pumasok sa utak. Ang baboy ramo ay may malakas na depensa ngunit ang butas ng tainga ay napakarupok at sa isang pag-atake ni Ming ay napatay niya ito. Nakahinga ng maluwag ang mga tao at magpapasalamat na sana sila kay Ming ngunit siya ay mabilis nang umalis at paulit-ulit na umiling ang mga tao at sinabing talagang kakaibang tao ito. Sa sandaling iyon ay isang malaking aso at isang leopard ang lumitaw at ang dilaw na aso ay hindi gumalaw. Ngunit ang itim na liwanag na inaapakan ng leopard ay biglang naglabas ng isang hibla na naging sinulid at pumulupot sa mga tao at agad na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sigaw ng paghihirap at sa ilang sandali ay naputol sila ng itim na sinulid at naging mga piraso ng bangkay na naging masarap na pagkain ng leopard. Si Ming ay nakarating sa isang tahimik na lugar at humanap ng isang kuweba kung saan naglagay siya ng illusion formation sa labas at pagkatapos ay sinimulang gamitin ng eternal power at siniksik ito lahat sa infinite eternal divine sea. Ang kanyang pisikal na katawan na walang suporta ng eternal power ay agad niyang naramdaman ng isang nakatatakot na puwersa na mabilis na humihila ng kanyang lakas palabas ng kanyang katawan at papunta sa kawalan. Totoo nga ito na nawawala nga ang kanyang lakas. Ngunit bakit ganito at kung wala siyang eternal power na kayang baliwalain ang lahat ng batas ay malamang nakatulad din siya ng iba na walang magawa at lihim siyang nagpasalamat at mabilis na ibinalik ang eternal power sa kanyang katawan at sa gayon ay ang kakaibang lakas na humihila sa kanyang lakas ay naglaho rin. Ang kuweba ay napakalaki at balak niyang magpahinga roon ng ilang oras. Ngunit sa sandaling pumasok ang ideyang ito sa kanyang isipan ay naamoy niya ang isang malansang amoy mula sa kaloob-looban ng kuweba at kinabahan siya at naisip na baka ito ay pugad ng isang mabangis na hayop at hindi sinasadyang napasok niya ito. Sumilip siya sa loob at nakitang ang kuweba ay napakalalim at tahimik siyang naglakad papasok at pagkalipas ng 2 liko ay lalong lumaki ang kuweba at mas lalong lumakas ang malansang amoy. Biglang may isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw at mahigit 10 bakal na itim na galame ang sumaksak patungo sa kanya. May nakahanda na si Ming at ang purple lightning sword at invisible sword ay bumuo ng 2 kurtina ng espada na hamarang sa mga galame at isang malakas na puwersa ang yumanig sa kanyang mga braso at ang lakas ng halimaw sa loob ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Suminghal siya at sinabing hindi ito masusunog at pinaputok niya ang isang hibla ng asul na apoy na pumasok sa loob at anumang mahawakan nito ay agad na nagliyab. Isang napakalaking porcupine ang nakakulong sa loob at ang mga tinik sa kanyang likod ay maaaring bumaluktot at sumaksak sa kalaban ng ubod ng bilis. Ang malaking porcupine na mas malaki pa sa baka ay nang makita ang apoy ay agad na pumulupot na parang bola. Ngunit wala itong saysay dahil ang apoy na ito ay isang nakatagong sandata na binili ni Ming noon na tinatawag na 9 Netherworld Bone Attaching Ghost Fire na ipinadala gamit ang God-slaying finger at ang apoy na ito ay sumusunog ng anumang mahawakan at patuloy itong susunugin hanggang sa maging abo. Bagaman may proteksyon ng mga tinik ang porcupine ay hindi nito nakayanan ng apoy at hindi ito nakatiis at sumigaw ito sa sakit at sa huli ay tuluyang ibinuka ang kanyang mga paa at inilantad ang kanyang dibdib at tiyan. Sinamantala ni Ming ang pagkakataon at isang kislap ng kanyang espada ay hinati ito sa 2 at pagkatapos ay binawi ang apoy. Lumapit siya sa bangkay ng porcupine at bumunot ng isang tinik at naramdaman niyang ito ay napakatalam at naisip niyang ito ay magandang materyales para sa paggawa ng artifact at sa sandaling yun ay naamoy niya ang bango ng inihaw na karne na napakasarap at hindi niya napigil ang maglaway at ang kanyang tingin ay bumagsak sa karne ng porcupine na naluto na. Nagtataka siya kung bakit napakabango ng karne at kung ang mga bagay na niluto ng bone attaching ghost fire ay masarap at pumilas siya ng isang piraso ng karne na parang kristal at inilagay sa kanyang bibig at ngumuya at ang kanyang buong bibig ay napuno ng lasa at muntik na niyang makagat ang kanyang dila at sinabing napakasarap nito at nagliwanag ang kanyang mga mata at alam niyang mayroon siyang mapapakinabangan ngayon.